the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Yan, test of character. Yan ang ating mission para sa ating mga kapatid na ating po naman ding nakakapanayam at may mga balak sa buhay sa pagdating ng biyaya kung paano mo ito pakikinabangan ng lubos. Brad Jeff, Biblical Made Practical. Yan ang nakalagay sa kanyang t-shirt. Good morning, Brad Jeff. Batiin mo yung mga fans dyan sa Thailand na ngayon daw po'y nanonood sa atin, Brad Jeff. Sa Kapon ka. Kay Let Saichur Mitra, kay Peng, kay Emma Cruz, kay Sol Suksay at Gilbert Perez. Sawadi ka. Yun. Okay. Si iba talaga. Ganun ang bate. Ramprut. Sawadi ka. Ramprut patatat. Ano ibig sabihin nun? Wala, apelido. Okay. Sawadi ka, kapon ka. Sinong kinapon? Di ba may ganun? Anong sinong kinapon? Hindi kinapon. Ikaw talaga, di ka nakamove on sa usapang baboy. Sabi mo, nagsawa ka, kinapon ka. Hindi. Sabi ko, sawadi ka. Sawadi ka, Sabi sabi niya, ko, pati yun. Nagsawa ka, kinapon ka. Hindi. Hindi yun. Ang sagot ko naman dyan ay... Ang ibig sabihin Ang sagot ko naman ay... Vroom vroom, magbravo ka. Hindi. Kapon ka means thank you. Diba? In Thai. Kapon ka. Ganun. Ha? Kapon ka. Ganyan. Kapon ka? Oh, ikaw, Pastor, paano bati mo sa mga nakikinig sa atin sa Thailand? Wow. Parang wala akong alam Good morning na. Ako, good morning. Ba't sila good morning? Good morning po sa inyo. Oo. Si Brad, kagigising lang, oh. Kagigising. Inistorbo mo, eh. Buhok, hindi pa. Hindi pa nagsusuklay ng buhok si Pastor. Pastor, magsuklay ka muna. Natatawa tuloy dito si Bea, eh. Okay. Okay, Brad. Good morning. Groovy. Okay. Good morning, Brad. Maganda yung sinabi mo, Ted, and kanina kay Jen. Ang galing talaga ni Lord. Related yung topic natin ngayon. Good morning muna kay Alvin Carranza. Thank you for attending church last Sunday ng DOH. Pag-pray natin yung si Cindy. Maganda po, pinag-uusapan natin kasi Ted at Chan, yung buhay ni David. Ano sikreto ng buhay ng tong isang humble na isa lang kumbaga sa mata ng modern day, pipitsugin lang to. Humble na isang pastol, isa pong shepherd to becoming one of the most powerful man in the planet. Ano po ba yung sikreto niya? Kahapon, napag-usapan natin yung pagpili sa kanya ng Diyos, handpicked by God. Okay, nasusunod na hari. Kaya sabi natin, tingnan natin yung puso, wag lang yung paglabas na anyo. Dito na tayo ngayon sa pamosong parte ng buhay ni David. Of course, kilala natin to, si David. At yung paghaharap nila ng higanteng si Goliath. 2 araw natin itatakil pero simulan natin ngayon. May gyerang nagaganap sa pagitan ng mga Philistine at Israel. Tama ha? Thousands of years magkaaway na to hanggang ngayon. Magkaaway pa rin yun hanggang ngayon sa Israel. Magkaharap yung dalawang pangkat sa isang burol nung time na yun sa Soko. For 40 days naghahamon tong higante na to, yung kampo ng Philistine. At ang sinasabi lang niya, ilabas nyo yung champion nyo, yung kampiyon nyo. Pag natalo niya ako, okay, magiging alipin kami sa inyo. Pero pag natalo ko yung kampiyon nyo, lahat kayo, magiging alipin ko kayo lahat at ng mga Pilisteo. So, nung marinig to ni Haring Saul na nandun sa kabilang kampo at ng mga Israelita, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. Kasi 9 feet halos tong si Goliath, napakalaki ng katawan, well-equipped sa gyera. So, sino pang tatapat mo doon kung ganung higante yung kampiyon nila? So, pinanghinaan daw po sila ng loob at natakot. So, maaaring ikaw, hindi physical na higante ang kinakaharap mo ngayon, pero ano yung nagdudulot ba sa iyo ng takot ngayon? Ano yung nagiging sanhi ng panghihina ng loob mo? Ano ba yan? Physical ba yan? May sakit? May kinakalabang cancer? Ano ba? Kahirapan bang material or pinansyal? Ano yung nagpapahina ng loob mo? O maaaring mental, meron kang depresyon at iba't ibang hamon na tong mundo na to. Minsan ba gusto mo nang sukuan at talikuran na lang tong higante na to? O sige na, patayin mo na lang ako. Makita natin sa isang banda habang nangyayari yun, very short lang po ito. Iniutusan naman ni Jesse, yung tatay ni David, o anak, dalhin mo nga itong 5 salop ng trigo, 10 tinapay sa mga kapatid mo na nasa gyera. Kaya ginawa ni David, kinaumagahan, in-endorse niya sa isang kaibigan yung mga tupa na inaalagaan niya.
Maaga daw siyang bumangon and then nagpunta ron sa laban para dalin yung tinapay saka yung pinapadala ng tatay. Bago po nagka-oportunidad si David na harapin ng Goliath, siya po ay isang faithful na anak sa kanyang mga magulang. Siya po isang matapat na pastol, shepherd sa kanyang ginagawa. Siya isang matapat na tagahatid ng tinapay sa kanyang mga kuya sa gyera. Hindi niya alam na mayroong malaking purpose pala nakaabang sa kanya na mangyayari. Hindi niya alam na may papagawa sa kanya ang Diyos na magiging tatak na throughout history. Ano po ang sinasabi ko rito? Just be faithful kung ano po yung iniatas sa iyo ngayon ni Lord. Sabi sa Lucas 16:10, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malalaking bagay. Ang taong madaya sa maliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Ang ganda po na to, the key to success is not fruitfulness, but faithfulness. Huwag tayo yung may jackpot mentality. Huwag tayo yung gusto mo agad yung koral na babuyan. Mapagkakatiwalaan ka ba namin, Jen, sa maliit na bagay na ipagkakatiwala ng mga happy anonymous natin, maaaring pambili ng ilang pirasong kahoy, biik, hindi namin alam. Okay? Gagawin figure yan ni Lord kung makita ni Lord na, okay, faithful ka sa kukonting biik, i-entrust kita ng mga libu-libong biik. Ikaw na taxi driver, nakapulot ka ng pitaka na may laman lang 1,000. Ninenok mo ba or ibinalik mo? Because the Lord will test us kung tayo po ba ay faithful. Ikaw na ngayon na may asawa, are you gonna be a faithful husband, a faithful wife, a faithful child? Be faithful in small things because God will entrust you with bigger things. Kaya kanina sabi ni Ted, gaano kaya kasinsero tong si Jen sa pag-ahon sa kahirapan? Kasi we will entrust her with small things. Tingnan natin sa mga susunod na kabanata because we've seen it over and over. Yung mga tao pong napagkatiwalaan ng maliit na bagay ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa mas malaking bagay. Again, the key is not fruitfulness, but faithfulness. Pag faithful ka, darating ang fruitfulness. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa buhay ni David. Siya lang ay ginagampanan ng kanyang tungkulin bilang faithful na anak, matapat na anak, masunurin. Hindi siya naiinggit sa mga kuya niya na malalaki katawan at sundalo. Hindi siya naiinggit bakit siya nagpapasto lamang ng tupa. But Lord, si David ay isang faithful kung ano ang nakaatang sa kanya ng mga panahon na yon. So Lord, help us to be faithful kung ano man ginagawa namin ngayon. Huwag kami mag-aspire na sobrang big time mentality kahit na madaliin ang proseso at hindi na-develop ang character, yung muscle of character to handle bigger things. Kaya nga Lord, yung mga tumatama sa mga loto, sa sugal, hindi nagwawagi kasi hindi na-develop yung character of perseverance and hard work. Kaya Lord, tulungan nyo kami na maging faithful in the small things because you're gonna entrust us with bigger things. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa magandang mensaheng hatid ngayon sa amin ni Brad Jeff. Salamat Lord sa mga pagkain na ito. Lord, we pray para po sa inyong gabay at patnubay lagi kay Brad Jeff Eliscopides at patubayan niyo po ang lahat ng aming mga takapakinig tulad nila Jen na ang hangat po lamang ay mamuhay ng marangal at maghanap buhay ng patas. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Salamat ng marami, Brad Jeff, sa isa pang makabuluhan na aral today. Thank you so much. Brad? Yes, Brad, ito po ang inyong Daily Brad. Maraming salamat po sa pag-tune in. Jay Notorio, thank you for always tuning in. Darth Mercado, maraming salamat. Kita-kita po tayo bukas kung ano nangyari sa pagharap ni David at ni Goliath. Tune in po tayo. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.